Unemployment rate naman noong November 2025, bahagya raw pong bumaba. Nagkaroon daw po kasi ng kontribusyon sa pagbaba ng ang mga nakakuha ng trabaho sa mga pribadong kumpanya, habang mahigit kalahati ng mga empleyado ay wage at salary workers. Ayon, balita pala ito ni Erlo Bringas. Erlo? Isang taon nang tumigil muna sa trabaho bilang teacher sa private school si Angie Mendoza. Nagpasya muna raw siyang mag-resign sa trabaho para makapagpahinga. Pero ngayon wala pa siyang nahahanap na trabaho sa kabila ng puspusan niyang pag-a-apply sa iba't ibang kumpanya. Sa kasalukuyan, meron naman na siyang na-applyan na trabaho pero hindi naman siya nakapasa sa exam, kaya wala na siyang choice kundi mag-abang sa iba pa niyang in-applyan. Pumunta po ako doon, nag-exam. Ayun po, sa hindi inaasahan po, hindi po nakuha yung pinakang grade po nila sa exam. So, nag-try pa rin po sa ibang government. Naghihintay pa rin po hanggang ngayon ng email po nila. Ang kanyang pangunahing target ay ang magtrabaho sa gobyerno dahil siya ay isang passer. Kahit anong trabaho raw ay kanya na raw tatanggapin kung ito ang makakapagbigay raw sa kanya ng pagkakataong makapagsimula. Ngayong 2026 po ay talagang goal ko ay makapagtrabaho na para po makatulong sa pamilya, sa mama at papa ko po. Ay, syempre yung pangarap ko din po, matupad ko ngayong taon. Talagang yun po yung goal ko ngayong January po. Talagang tuloy-tuloy yung paghahanap. Kabilang lang si Angie sa maraming Pinoy na naghahanap pa rin ng trabaho, kaya naman kabilang sa unemployment rate ng bansa. Pero sa kabila niyan, inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba ng bahagya ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong November 2025 ayon sa pinakahuling Labor Force Survey. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, nasa 2.25 million ang walang trabaho. Mas mababa kumpara sa 2.54 million noong October 2025. Pero mas mataas pa rin kumpara sa 1.66 million noong November 2024. Ang unemployment rate ay nasa 4% mula sa 5% noong nakaraang buwan. Ito ay mas mababa ng 244,000 kung ikukumpara sa bilang ng underemployed persons noong Nobyembre 2024 at mas mababa rin ng mga 700,000 kumpara sa bilang ng underemployed persons noong Oktubre 2025. Ang underemployment rate nitong Nobyembre 2025 ay nasa 10.4%. Mas mababa ito kumpara sa naiulat na underemployment rate noong Nobyembre 2024 na nasa 10.8%. Samantala, tumaas naman ang bilang na may trabaho sa 49.26 million pero mas mababa ito kumpara sa kaparehong panahon ng 2024. Ayon sa PSA, nakaapekto sa trabaho mga malalakas na bagyo noong Nobyembre kahit may dagdag trabaho dahil sa holiday season. Pinakamarami ang may trabaho sa mga pribadong kumpanya habang mahigit kalahati naman ng mga empleyado ay wage at salary workers. Ang mga nasa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 77.8%. Kasunod dito ang mga workers sa gobyerno o government corporation na may 14.8% share at mga workers sa private households na may 6.9% share. Erlo Bringas para sa 100% balita.